Shalom, shalom guys. So, nakakuan mo sa balita karon about sa expulsion sa expose ni Amy about sa plan in the Senate. So karon ako i-share ninyo kini nga video nga short message na ko aning ako ra ni siyang gikat sa ako ning last year na ko ni last year na ko ni nga video concerning sa sa katong about sa election nga akong gi-mention nga wala na ta election pag kini mo daog ni sila wala ta election og kini sad nga video nagvideo ko ani wala pa madakop magmapadala si Digong sa dahag. So karon akong ipakita ninyo ani nga video nga katong kabahin sa ilang A30 nga kuan mahitabo. So mao ni nga point nga karon siwalat na ni Amy nga wala nay election ang mahitabo. Trump, yan ang nagkakaiba. Yan ang nagkakaiba. Sa Pilipinas, sa atin, si Sara Duterte ang something like kompetensya sa mga opposition. Kasi alamin nyo na sa sinasabi ko, nung sa agenda nila, sa Agenda 30, sabihin natin Agenda 30, 4 years ago nagbuhat ko og kanang video nag-ilugay kung kinsay nag-ilog silba kung kinsay mo role nila sa aning ilang gitawag nga plano. may plano. Ang problema sa planong ito is conflict ang Agenda 30. Kasi nag-agawan yan kung sinong mamumuno sa buong mundo. Nag-aagawan yan kung sinong mamumuno sa mundo. Ang number one gustong mamumuno sa mundo, itong mga sa US, mga globalist. At ito naman dito sa Asia, ang China. Yan. Gusto nila yan. Pero si Putin hindi yan na maging he is at it's himself as a country. Pero ang gusto talagang mamumuno sa mundo ito. Kaya nag-aaway yan, nag-grouping sila. Kasi itong sa West, sa mga globalist, ang plano dito is ang Jerusalem. So tandaan nyo, ang plano nila is for Jerusalem as capital of the world. Sinasabi nila yan. Kahit sino. Si Bennett, sinasabi niya yan. Yung advisor dito, sinasabi nila yan na Jerusalem will be the capital of the world. So ngayon, papunta dyan, magulo, maging magulo talaga. Kasi para ang Jerusalem is the heart of this earth. The heart of this earth, why? Because dyan nakatutok ang the God of the Bible. Dyan nakatutok siya. Pero sa ngayon, nasa paano pa tayo? Meron pa tayong, before Agenda 30, step by step yan, pinapasok nila ang gusto nilang mangyari sa mga bansa. Yun, darating na tayo dito, di ba? Si Duterte, si former President Duterte, Digong, nag-iingay sa changing of the Constitution na ginagawa, yung People's Initiative. Kasi yung People Initiative, sa pagkakalam ko lang dahil ang WHO, the World Health Organization, meron silang, for IHR, yung i-change yung na dapat magpirma, mayroon mga votes diyan nga to prove that you allow them, the outside, that sila nang mag-rule sa country. May puppet na mag-rule sa country, may isang mag-rule diyan, pero lang siya, wala siyang power. He is being just a puppet. Kung anong gustong kaya lang ang nakakatakot yan na mangyari. Yan ang alam nyo, yung House of Speaker natin dyan, ayoko nang sabihin, yung tatawag ng tamba I don't want to mention sa name niya. Nakita mo sa kanya kung wala siyang pakialam sa ginagawa niya on the way siya. Kasi alam niya yan, may mission siya na gagawin. So number one, anong ginagawa niya? Yung pagpipirma ng People's Initiative. Delikado yan kasi 100 votes of signature sa kada barangay. I'm not so clearly sure sa narinig ko lang. Kasi hindi yan parang behind kasi yan that is for the chacha. So yan, nag-iingay si Duterte sa mag-change sa constitution. Nag-iingay siya dyan. Bakit siya nag-iingay? Dahil pag ma-change ang constitution, makinig kayo. Pag ma-change ang constitution, wala na tayong election. Wala na mangyaring election. Kasi isa na ang mamumuno sa buong mundo. Yan ang tinatawag nilang One World Government or New World Order. Yan ang tinatawag nila. Kaya,
pag ang I don't know how many signatory o the Philippines has already submit nga that our country to be sinasurrender na ang country natin, ang sovereignty ng country natin at iba na mag-rule. Speaking of sovereignty, di ba? I have spoken long time, some few years ago about our sovereignty. Muna mention ko ani. And then now, I don't know when this nahitabo nga gi-mention ni Trump about the sovereignty. What's going on, anong ginagawa nila. So, you watch ning message ni Trump. Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International Criminal Court. Sa country natin, yan ang kinakatakutan talaga yan.